Hi guys! Thank you sa lahat ng mga nag-follow dito sa akin sa TikTok. Thank you so much. Hindi ko akalain na may nag-follow sa akin at nakapansin sa ating mga hinaing. Actually guys, meron din akong YouTube. Donna Turo Milan Hill. Yan ang YouTube ko. And, yun na nga. At maraming salamat. At sa lahat ng mga nag-comments dyan, no? At thank you so much sa inyo. Alam kong malakas pa rin ang talagang mga Duterte. At need talaga natin ng isang kamay na bakal. Need pa rin natin yung pagmamahal at tulong ng mga Duterte sa ating bansa. Yung pagmamahal ng isang ama. Alam nyo ba yun? Na nakikita natin si President Duterte na bumalik, no? Nakita natin na sa Senado siya, no? Pero, sa lahat din ng mga nag-curse sa akin, na sabi niya, kakarmahin daw ako, at iiyak daw ako, at magabaan daw ako, gaga daw ako. Ang daming sinasabi. Pero alam nyo, sa totoo lang, kinakarma na yung presidente nyo eh. Oo. Yan ang katotohanan. Kaya huwag kayong magagalit kung magsasalita kami laban sa presidente natin ngayon, si Bongbong Marcos. Kasi nakikita naman natin kung gaano siya kainutil. Inutil talaga. Ito lang kasi, no, kung gaano siya kainutil, the way siya mag-isip. Alam naman natin na umami na ang third floor na sila ang gumagawa at may mga gumagawa pa na mga sinasabi niya noon nung bandang eleksyon, di ba? So wala nga siyang plataporma. Kahit si President Inday Sara, wow, President Inday Sara. Nakalimutan ko guys, Vice President pala, magagalit na naman tong mga troll na to. Mga loyalista pala. No. Sabi naman kasi talaga ni Inday na wala talaga siyang plataporma. Basta yun lang kanya ay sama-sama tayong babangon muli. So, tayo lang pala ang nag-assume. Nakasama tayo. Yun naman pala ang babangon pala lahat ng mga drug lords, drug addict, pusher, mga illegal, tapos mga kawatan. Yun lang pala ang sama-sama silang magbabangon muli. Hindi pala tayo kasama doon. Yan ang masakit doon. Kaya, kung may sinabi man akong inutil ang ating presidente, guys, tanggapin natin yung katotohanan. Dahil yan talaga ang katotohanan kasi ay masakit. No? Kapag nasaktan kayo sa katotohanan na sinasabi ko, uminom lang kayo ng tubig para ma-relieve yung sakit ng dibdib. Ganon. At unang-una sa lahat, masakit talaga kung sasabihin kong magnanakaw sila noon, magnanakaw pa rin sila hanggang ngayon. Kung si President Duterte ang nagsabi na yan, si Bongbong Marcos na yan, adik siya noon, adik pa rin siya hanggang ngayon. Kung bangag siya noon, bangag siya ngayon. Dahil yun naman talagang totoo. Maraming nagsabi, maraming nagtestigo, no? Na gumagamit siya talaga ng pinagbabawal na gamot. Sige na nga lang, gumagamit siya ng cocaine. Di natin alam, baka pag walang cocaine, gagamit din ng shabu. No? So ngayon, yung bakit ko nasabi na magnanakaw? Dahil sila ay magnanakaw talaga noon. Sa panahon pa ni Senyor at ni Imelda, sila ay nagnakaw. No. Dinignan ko kasi dun sa Google lahat ng mga kaso nila. Hindi ko lang kayang isa-isahin dito. Pagka nagla-live ako, pwede kong sabihin yun sa live ko kasi kahit abutin tayo ng 3 hours sa YouTube. Pero dito kasi, 10 minutes lang. No. So, yun. Kayo na maghanap sa Google na andoon lahat ng mga kaso niya. No. Marami pang kaso na hindi pa talaga na-resolve. May mga kaso parang 2 lang yata yung na-dismiss. Okay. So, bakit nagpahanggang ngayon hindi nila nakukuha at na-freeze yung kanilang yaman, ika?
PCGG ang kumuha. At yung iba na kagamitan ni Imelda ay nandoon sa museum. At sinabi mismo ng Supreme Court, isuli nyo na yung 58 hectares nyo na tinatayuan ng inyong mansyon sa Ilocos. Kung hindi nila yon nilaland grabbing at hindi nila yon ninanakaw, guys, English kasi yun land grabbing. Hindi mo masyadong mafe-feel na sabihin mong ninakaw mo ang lupa na yan. Kasi English, di ba? Land grabbing, di masyadong masakit. Pero kapag nagsasalita tayo ng talagang Filipino word na dialect language, sasabihin natin ninakaw mo yung lupa na yan kaya isuli mo, hindi mo yan iyo. 58 hectares na pag-aari ng ating estado, isuli mo yan kasi hindi mo yan iyo. That means, ninakaw mo. Ginamit mo ang lugar na yan, yung lupa na yan, na walang pahintulot ng gobyerno. And now, kinukuha na ng ating gobyerno. Tayo ang gobyerno. Gobyerno means tao. Gets nyo? So, ito lang. Para sigurado, huwag kayong masasaktan at sasabihin yung kakarmahin ako. Guys, yes, karma is real. Pero kapag nagsalita ka para dito sa ating gobyerno, alam ni God yan kung sino talaga ang ganid, sino talaga ang isang taong sakim at mga sakim. Nakikita ni God Nakikita niya. Kaya ngayon, ang karma na andun kay BBM, na nawalan sila hindi pala kay BBM, na andun pala kay Manang Aimee. At sa pamilya na ngayon ni Manang Aimee. Bakit? Si Manang Aimee isang politician. Sino bang magtitiwala sa kay Manang Aimee ngayon kung nakikita niya natin kung gaano kahina, kainutil, yung kanyang kapatid. So, sabi na natin ngayon, kung noon, nasabi ng mga dilawan, ng mga anti-Marcos na never again, nang dahil sa EDSA after, tama na, palitan na, never again. Ngayon, pinagbigyan natin ang mga Marcos dahil na iniisip natin, baka may pagbabago. Pero ito yun. Sama-sama tayong babangon muli. Ang pinagsasabi niya na yun ay doon lang yun sa mga kaalyado niya noong panahon ni Noynoy administration na siya ay senador. Sama-sama sila nakakamkamin muli yung pera natin kasama ang kanyang mga allies, ng kanyang mga cronies. Kung may mga crony dati sa panahon ni Apo Lakay, yung mga anak ng mga crony noon ni Apo Lakay, yun din ang crony ngayon ni Bongbong Marcos. Sama-sama silang magwala uli, maghasik ng lagim sa ating bansa. Kaya kita nyo kung ano kainutil ang ating presidente. Ngayon nagkaroon na sila ng 3-month rule. 3-month rule. Nagkaroon na ng bersusan. Ang pamilyang Marcos and Romualdez. Inutil siya. Bakit hindi siya nagkaroon ng anong tawag nun? Hindi pwede yun. Ako ang presidente, ako masusunod. Bakit ikaw, Martin Romualdez? Bakit ikaw, Lisa, asawa ka lang? Maghiwalay tayo. Total, muntik ka naman silang naghiwalay noon eh. Di ba? Kaya nagkaroon na sila ng 3-month rule. Nagkaroon na ng bersusan ang Romualdez at Marcos. See? Tingnan natin kung anong mangyayari. Kaya kung ayaw niyang maging inutil at tawagin natin siyang inutil, gamitin niya yung kamay na bakal at bakal na puso. Ganyan ang klaseng presidente. Alaws, nada. Mas mainam pang magpahinga na lang siya, ibigay na lang niya kay Inday Sara. Or sa mga military para magkaroon na lang tayo ng revolutionary government kung ayaw niya kay Inday. Ganun lang yun. Simple. Kung hindi nga siya takot nagkukundarapat, nagpupunta doon sa INC, sa Iglesia ni Cristo. Inutil! Tanggapin na natin ha, mga loyalista dyan.